Sabi ko, huwag ka na sumama kasi tutuksohin nila ako eh. Sa hindi nakakakilala sa iyo, bakit nagsama ng panganay? Sabi niya, kasi pag ikay nag-iisa rito, at si pastor magpapakilala sa iyo, lagi sinasabing binatang-binata ka. Ngayon naman, hindi ka natutukso ni pastor ng binata. Kasi may kasama, married na. By the way, 3 years ago, October 25, kahapon, 3 years ago, ay kinuha na ho ng Panginoon si Mambita, At bago sa kinuha siya ng Panginoon, talagang marunong ang Panginoon, ay siya lagi na ang kasama ng ni Mambita sa mga pag-ayos ng mga papel sa Nawar Academy because siya ang principal and sa mga BIR, sa SEC, sa DepEd, saan sinasama siya. Yung pala may plano ang Panginoon. Hindi natin alam yun, Then wala na talaga akong balak, Kaya lagi akong tinutokso ng pastor niyo, Kailangan niya, pastor. Sige, pastor, tama na yung naranasan ko for 39 years. And then, the one that encouraged me, yung panganay namin, si Ma'am Abby, asawa rin po ng pastor San Pablo City, Pastor Andy, Daddy, kailangan mo talaga yan. Huwag mo lang pakinggan si pastor, ako na ang pakinggan mo. Kasi pagtanda mo, at ikay nag-iisa doon, wala mag-aalaga sa iyo. May Panginoon iba talaga yung magpapalit ng pampers mo. Hindi naman ako pwede, sabi ni AB. Hindi naman tayo sigurado sa mga apo mo. Kaya kailangan mo talaga, ang tamang-tama, si Ma'am Sally. Yan. Sabi ni Pastor, at least mga 40 years old Ilang taon ka na ba? 40 last October 17. Pasok talaga Last October 17 ay nag-40 years old siya. At salamat, Pastor, for officiating our marriage and your blessing also. Salamat po. At Pastor, kailan niya nakakabata yan? Pakiramdam ko, mukhang akong tumatanda Sabi ko, pagka magkasakay kami sa sasakyan, at lagi nakahilig sa akin na ganyan, hindi ka ba nahihiya? Nakatingin sa atin ng mga tao, bayaan mo sila. May kasama na akong lolo. May kasama pang tatay. Pag lagi ka nakangiti, pwedeng kuya at pastor pa. Dala lahat Hindi, mabiro din po yan, At kasi nga, alright, maganda po umaga sa bawat siya. Amen! Nagpapakaalis lang po ng kaba sapagkat today, ministering to God's people, sa dami niyo po, ay isang pananagutan namin mga pastor ng bawat masasambit namin na salita ng Diyos dito. Ang prayer namin ay maging blessing po. Amen. Maka-encourage, maka-revive, at lalong maging tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya tayo po itatayo. Thank you po, Pastor, for allowing me to stand behind this pulpit in your stead. In Titus, in the book of Titus, in chapter 2, Titus in chapter 2, let us read beginning verse 11 down to verse 15. Titus chapter 2. If you have time, ay maganda pong basahin ang buong chapter after you hear the message this morning. But to save time, let us read verses 11 down to verse 15. Are you there? So sabayan niyo po ako sa pagbasa beginning verse 11. Read, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust, we ought to live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope
and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee. I like to preach about godliness in this present world, or living godly in this present world. Tayo po manimana, let's pray. Dakila namin Diyos amang makapangyari sa lahat, o Diyos po namin na nasa langit. Kami pinagpapasalamat sa araw ito, pinagkulob sa amin, particularly for this church, or the great church, Panginoon, that through your grace, Panginoon, ay patuloy mo pong pinilalago. At salamat po sa pastor na yung itinaga, Panginoon, na naandun po at nakita namin ang kanyang dedication, lalo na po sa pag-aakay ng mga kaluluwa. At ang dedication na ito, Panginoon, is nawa po ay patuloy naming makita upang ang bawat isa na ang dahilan kung bakit kami, Panginoon, nililigtas mo, nilagay sa isang church, ay patuloy po, O Diyos, gamitin, lalo na po sa pinakamahalagang gawain, ang pagdadala, pag-aakay ng kaluluwa sa iyong banal na harapan, madala sa church, upang patuloy na maturuan po, Panginoon, at mamuhay ng may kaayusan ayon sa iyong plano at purpose po, Panginoon. Kaya muli pagpala mo po as I stand behind this pulpit, please empower me. At patuloy ko pong gamuat kumilos. Holy Spirit of God, please give us wisdom and understanding. Lalo na po sa mga first-time guests, first-time visitors, Panginoon. Magbigay ka po, Panginoon, ng patuloy na kaunawaan upang ang salita mo po ay babaunin sa pag-uwi at magiging blessing, Panginoon. Patawad po sa mga nagawa namin pagkukulat kasalanan, sapagkat ang lahat ng ito ay aming po samot dalangin sa matamis sa pangalan pa ng Jesus. Amen. God bless you po. Pwede na po maupo. Living godly in this present world. Because this present world, as we can observe, ay hindi na po pabuti. In fact, the Bible said, ang mundong ito ay nakalaan na sa pagkawasak, sa kahatulan ng Diyos, by reason of natural calamity, at nakikita natin yan. The natural calamity, ang bansa lang natin ay since September and October, ay mula sa norte hanggang mula sa itaas hanggang pababa, ay nakaranas ng, I think, mga 9 earthquakes. Bogo City, Davao, and some other places. Na hindi lamang sa natural calamity na nangyayari, hindi lamang sa ating bansa. Alam natin na ito nangyayari na sa buong mundo. At salamat sa advent of social media, nakikita natin yan. Madaling nakakarating sa atin ng balita. Bagamat, of course, ay nakakalito rin, but if we know the Bible, kung ano mangyayari sa libutan ito, ay nakakalito. Sabi ko, yung mga AI, yan ang panlito. Yung kala mo tunay, pero hindi pala. Nagdadala ng mga false news. Kaya nga, ito yung pinakamagandang balita. Amen? There may be, nangyayari, false news, o tatakpan o anuan. But salamat sa Panginoon, meron tayong salita ng Diyos na nagsasabi ng mga mangyayari, mga bagay na mangyayari, lalo na sa ating kapanahunan. At hindi lamang sa natural calamity, kundi maging sa kasakiman ng tao. Either in high places. Hindi natin alam, I'm not talking about politics, but nagkakagulo mga tao, ang mga tao gustong lalabas from Malacanang, Senate, in Congress, from governor's offices, from mayor's offices, and from even barangay offices. Mayroong mga issue about the heart of man, about covetousness. But salamat sa Panginoon, sapagkat bagat sinabi na ng Bible in Matthew 24 verse 12, iniquity shall abound. Iniquity shall abound. Pero, nakakalungkot, habang tumatalamak ang kasalanan sa mundong ito, ang kasunod na ay, the love of many shall wax cold. I believe yung pag-ibig na sinasabi ng lalamig, hindi yan pag-ibig ng mga unbelievers. Sapagkat pag unbelievers, wala pa silang tunay na pag-ibig na mula sa Diyos.
At pag-ibig sa Diyos. The love of many. Kaya I believe the love of many, it is from God's people. Oh God, spare us na ang ating pag-ibig sa Diyos ay manlamig. In 1 John chapter 5 verse 19, 1 John chapter 5 in verse 19, the Bible said, and we know that we are of God. Amen. We know that we are of God. And the whole world lieth and wickedness. Bagamat tayo ay sa Diyos, and praise God, we are of God, pero pinalalarawan dito that the whole world, not only our beloved country, but the whole world lieth in wickedness. Sabi ko nga kanina, by reason, not only of natural calamity, but by reason of men's covetousness. And also, naando na rin yung kahatulan ng Diyos. In 2 Peter, halos kalapit ng 2 Peter, in chapter 2, verse 5 to 6. At naobserbahan naman natin yan in 2 Peter in chapter 2, in verse 5, and spared not the old world, but saved Noah, the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. At in our very own eyes, at sa ating panahon, nakita naman natin ito, kaunting ulan lang. Kaunting ulan lang. May bahana. Why? Because of covetousness of men. Billions of taxpayers' money, billions of money, in-spend for flood control. At yan ang issue ngayon. Alam niyo, iniisip ko ito, pinahintulutan ng Panginoon because of sabi sa Romans chapter 1, and God gave them up to their vile affection, the unsaved. God gave them up to their vile affection, maibigan. Ano ang affection ng tao ngayon? The love of money. That is the root of all evil. In 1 Timothy in chapter 6, in verse 10. And because of the love of money, the money na sana ay mapapakinabangan ng pamayanan, alam natin yung issue ngayon. Kaya ngayon, anong gusto mo maging? Contractor. Anong gusto mo maging ngayon? Governor. Politician. That's why, Pastor, thank you for encouraging us. The church must not be politicized. Amen? We are endorsing a man. Kung yan ay talagang may pagkatakot sa Diyos, endorsing men, na kung sabi ko, mayroong maninuno, mamiminuno sa pamahalaan, maliki sa barangay o sa munisipyo lang, ay yung Kristyano yung may pagkatakot sa Diyos. Kululubin ng Panginoon. No, pero pinahintulutan ng Panginoon. Bakit? Kasi nga para makita natin that we are in the last days na kaunting ulan, dahilan sa flood control na yan, hindi na nakokontrol. Nakita nyo? Sa amin lang dati nga, hindi binabaha din sa amin dun eh. Pero oras na umulan na malakas, sapagat ang church namin nasa likod ng ilog, ay pag malakas ang ulat, naharangan dyan, ang tubig, you know, hindi tayo nagmamangan sa nangyayari sa sanlibutan ngayon. Hayag na nangyayari sa sanlibutan because of covetousness men. Kaya isang palatandaan, sabi sa Matthew chapter 24, like in the days of Noah. Bagamat hindi nagugunawin ang mundo ito sa flood, because in chapter 3 ng 2 Peter in chapter 3, in verse 6, the Bible says, whereby the world that then was being overflowed with water, perished. But the heaven and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.
Yan na po yung mangyayari. Pero salamat, alam niyo, bago masunog ang mundong ito, binasa natin sa Titus 2:13, looking for that blessed hope. The coming of the Lord Jesus Christ. For we are not appointed to wrath. When God to His wrath upon this wicked world, salamat na sa langit na tayo. Pero ito'y mga signs of the time. Like the days of Noah, like the days of Sodom and Gomorrah. Hindi tayo magmamangmangan, kaya nga mga tatay, dapat bantayan natin talaga ang mga anak nating lalaki. And as a father, we must be an example for our son. Kasi alam naman natin ngayon, pag hindi mo nasubaybayan ang anak mo lalaki, tatay, ano po yon? Bakit? May pride na sila eh. Hindi nyo alam, meron na sila ngayong parade, the pride parade, at sa buong mundo yan. And even in our place, even in Senate, ay mga what is called that? May may batas na iniaahain sa karapatan ng mga the LGBTQ. You know, we love them. Amen? At saan na huwag dumating sa ating bansa. Alam niyo, mahal pa rin ng Diyos ang ating bansa. Matagal na yang iniihahain. Kasi pagka na-aproban yan, even a pastor cannot preach about them. Why? We cannot preach about them. Sapagkat kung sila'y unsaved, may kaparusahan ang mag-andukha sa kanila, ang mag-preach against sa kanila. Pero hanggat malaya pa tayo, amen? Naandyan ang kalayaan nating mangaral. Let's bring them to Jesus. Kasi wala namang imposible sa Panginoon eh. But thank God, dito sa ating binasa po in verse 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that, denying ungodliness and worldly lust. Ano yung nagtuturo sa atin, denying ungodliness and worldly lust? Yung kaligtasan na nag-appear sa atin sa magitan ng biyaya ng Panginoon. Kaya nga kung tunay na ligtas ka at tunay na nakakilala sa Panginoon, tunay ang kaligtasan. Yan yung nagtuturo sa atin na inilatakwil na ang ungodliness and worldly lust, and the Bible teaches we should live soberly. May kahinahunan, righteously and godly in this present world. Bakit? Ano tayo noon? In Ephesians chapter 2, bago tayo nakakilala sa Panginoon, bago na ipangaral ang salita ng Diyos, look at this verse, kung ano tayo na inilarawan in verse 2. Where in time past, chapter 2 and verse 2, you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, and that is the devil, that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation or manner of life in time past, that in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, and thank God in verse 4, who is rich in mercy, for His great love He loved us, even when we were dead in sin, hath quickened us together with Christ. By grace you are saved. Amen. Dating children of disobedience, children of wrath, under the influence of the power of the air, lalo na ngayon, ang paggawa ng prince of the power of the air, through cellphone, through social media. Did you know,
Kaya nga, di ba, hindi ako teche o I'm not, pero magkulong ka sa isang lugar kahit may wifi ka, di ba walang signal? It is through sound waves, right? Hindi ako makakuha. Pero, kaya nga naghahanap ng signal naghahanap ng signal. Hanggang pumunta sa bubong, naghahanap ng signal. Kasi the sound waves, And the Bible said, the prince of the power of the air. Kaya nga, ang ginagamit niya ng tools to influence even young people ay ang mga cellphone. The menace of cellphone. Imagine, sa Kristiyano, church member, tapos makakita mo nasa TikTok. Ay, hindi naman tayo. Mga sa ganyan Marahil lang yung dito, ganyan din Bakit? Sabi nila, ano ang trabaho? Content creator. Kristiyano yan. Bakit? Aiming for monetization. The more daw na marami ka inilagay, kahit na the more na, tama ba yun, sir? The more na na-appreciate ng mga, ay makaka-appreciate lang naman dyan ay makasanlibutan Yeah. At magpapadala ng star. And then tuwan-tuwa. Kumita na ako. Saan? Sa pagsasayaw. And that is the world today. Because of the prince of the power of the air influencing young people. That's why it is a must for every Bible-believing Baptist Christians, Bible-believing Baptist churches to live godly in this present world. Yes, possible na sa gitna ng pasama at pasamang kalagayan ng mundong ito, ay makakakitaan pa rin ang mundong ito ng kakaibang uri ng pamumuhay na hindi ayon sa pangkasalukuyang takbo ng mundong ito. And I believe, nasa auditorium na ito. That makes difference ang buhay sa mundong ito. Amen? Na mula sa church na ito, tinawag ng Panginoon ang mga lalaki at babae na na-train sa gawain and building churches sapagkat ang pag-asa ng ating bansa na nakikita pa ang biyaya ng Panginoon and to preserve our country is like a Bible-believing Baptist churches today. Tama sabi ni Pastor, when I began in 1995, 1996, there in Kalawan. Napakagulo dyan. Yung pinagdalan sa amin na mission house, ang tawag ay daang impyerno. Yun ay daang gobyerno. Pero dahilan sa pagdating ng alas 5, alas 6, halos wala nang pagsasakay ka pupunta roon sa tricycle, ayaw nila pumasok doon. May mga paupahan doon, ayaw nilang doon mauupa. Bakit? Ay daang impyerno nga At doon ako dinala ng Panginoon. Doon ako tinest talaga ng Panginoon. Praise God, the principle is, God blesses the man and not the place. Kahit saan ka magpunta, mahirap. And that principle, if you cannot make it here, you cannot make it there. Malimit nating marinig yan sa ating pastor. So, sa mga pagsubok na yon, dahil na maski nga ang buhay namin ng misis ko ay nanganganib, pati ng mga anak ko, sa lugar na yon. Pero, Lord ko, kuya, alisin mo rito at dadali sa ibang lugar. Paano kung ganito ring lugar? Panginoon, dinala mo ko rito, dito ako. And after 3 years sa mission, halos every Sunday, binabatuan ko namin ang mission house. Every Sunday, pag nagpakanta na ako, babato na yan. Yung mga nawi na mga medyo siga-sigari na nawi na, lalabas sila, sige, upo kayo. Pastor, sumusobran siya, upo kayo. That makes you gising na gising. That make you lalong maging listo. Pero we cannot, hindi natin pwede silang hindi natin sila pwedeng patulan. We are not here para makigulo. Biyaan na tayo guluhin, pero meron tayong Panginoon. But kaya nga after 3 years, 1997, God gave us a property. 1998, na-organize ang church. At ngayon po ay, after 3 years sa mission, ngayon ay
27 years last September. And Pastor preached in our afternoon service, in our anniversary, last September 31. Why? Because we have God. Amen? We have God na nagtuturo sa atin magitan ng salita ng Diyos. In 1 Timothy chapter 4, 1 Timothy in chapter 4, 1 Timothy chapter 4, in verse 6, the Bible said, "If thou put the brethren in remembrance of these things, thou shalt be a good minister of Jesus Christ, nourished up in the words of faith and of good doctrine, whereunto thou hast attained. But refuse profane and old wives' fables, and exercise thyself rather unto godliness." Amen. In chapter 6, in verse 6, the Bible said, "But godliness with contentment is great gain." There is a possible in this world na pasama na ng pasama. There is a possible by God's grace na merong mga Kristiyanong namumuhay sa kabanalan, sa kayusan ng buhay. Amen. But godliness with contentment is a great gain. 2 Peter in chapter 1. 2 Peter in chapter 1. Are you still with me? 2 Peter in chapter 1. The Bible said, verse 3, "According as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these you might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust." Nang tayo masave, tayo ay pinalaya, in-escape ng Panginoon sa mga bagay na nangyayari sa sanlibutan ito. That's why ang hiningi lang Panginoon in Romans chapter 12 verse 1, "Just offer your own self." "I beseech you therefore, brethren," ang sabi ng Bible, "by His mercy, ayon sa Kanyang kahabagan sa atin, that you present your bodies." Kaya nga, napakahalaga ng church eh. Huwag mo sabihin, "Mahal ko ang Panginoon, mahal ko ang church," kahit wala ako doon. Ako naman hindi nalimot sa Diyos. Hinihingi ng Panginoon pati katawan mo. Present your bodies, a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable worship. In verse 2, "And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may know what is good, acceptable, and perfect will of God." You know, 100 plus visitors, we are looking forward, lalo sa mga nag-share sa mga ito, we are looking forward. Mula ngayon, may pagbabago talagang mangyayari sa buhay po nyo. Especially yung people, pag uwi nyo, may malaking pagbabago sa buhay ninyo. That is the prayer of your leader, the prayer of this church. Kasi nga, pasama na ng pasama ang mundong ito eh. At sabi ng Bible, this life, ang sabi diyan, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ano ang issue ngayon? Corruption. Pati ang salita ng Diyos kinukurap ngayon. Because the devil is the author of confusion. Pero salamat, God preserve us a Bible. The King James Bible, amen. Because God is not the author of confusion, but of order. Bakit kinakailangan tayo namumuhay ng may kabanalan? Sapagkat in Colossians chapter 2 verse 8, Colossians chapter 2 verse 8, this is a warning. In Colossians chapter 2 and verse 8, "Beware, lest any man spoil you." The word spoil, hindi alam natin spoil brat. But the word spoil, it means to trap you, to snare. Ang sabi niya, "To spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ." That's why, to live godly in this present world, number one, we must
have the sound doctrine. Or we must be in the sound doctrine. Anong sabi dyan sa ating text? In verse 1, chapter 2, verse 1. Balik tayo Titus, chapter 2, verse 1. We must be sound in doctrine. But speak thou the things which become sound doctrine. In chapter 1 and verse 9, holding fast the faithful word as he had been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayer. The sound here, it means to convey a certain impression through a sensible, strong, and reliable life. Dapat kung meron talagang maasahan na buhay na magiging patotoo sa pasamang mundong ito ay buhay ng Kristiyano. May kasabi nga, first impression is last time. Sound means to convey a certain impression through a sensible, strong, and reliable life. The doctrine is important. Amen? And doctrine must be sound. Because sound doctrine makes a difference sa mundong ito. Why it makes a difference? In 2 Timothy chapter 4 verse 3, 2 Timothy chapter 4 in verse 3, for the time will come when they will not endure sound doctrine. Darating ang araw at marami na ang hindi makakatiis na makarinig ng mga salitang mabibigat. Sound doctrine. But after their own lust, shall heap to themselves teachers having itching ears. Sino yung mga, that a time will come, will not endure sound doctrine? Yung mga naturuan na. Nakarinig ng salita ng Diyos. Pero pastor, mukhang hindi matanggap ko yung preaching nyo. Mukhang mabigat yan. Alam nyo, pastor, pinatamaan mo ako. Kung tayo tinatamaan ng salita ng Diyos, ibig sabihin ay buhay ka. Buhay tayo. Huwag na nating ilagan. At huwag nating sabihin, sa iyo yan, hindi sa akin yan. Kaya nga, maski mag-asawa at magkatabi, at nakarinig ng salitang parang pinatatama ng ang isa, sabi ko na sa iyo, ano. Alam nyo, ibig sabihin, may pag-asa pag tinatamaan tayo ng salita. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. And sharper than any two-edged sword. In Hebrews chapter 4, verse 12. Kaya nga, salamat sa Panginoon pag tinatamaan ka pa ng salita ng Diyos. Kasi, aminin natin, may mga bagay na kahit matagal tayong Kristiyano, marami bagay na dapat ay babagoy sa atin ng Panginoon. At lahat pagbabago na, it's always for the better and not for the worst. Make a difference. The basis and source of our sound doctrine is the Bible. That's why in 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture, not scriptures, but when the Bible says about scriptures, it's about the Old and the New Testament. All scripture is given by inspiration of God. And it is profitable for doctrine. First for doctrine, katuruan, amen? And not only katuruan, kundi it will make an impression sa tao. It will make an impression sa mga nagmamasid sa atin, nang sabihin natin, tayo'y Kristiyano, tayo'y papunta na sa langit, tayo'y ligtas. Ha? Hindi na maunawaan yan. Pero mas maunawaan nila yan sa makikita nilang buhay sa atin. That's why in Philippians 1:27, lamang hayaan ninyo ang buhay nyo'y maging mabuting balita. Let your life become it a gospel. Kaya kahit saan tayo magpunta, binabasa nila ang ating buhay. Mabuti bang balita yan sa kanila? Tingnan, Philippians 1:27. Philippians 1:27. Let's study the Bible, amen. Only let your conversation, the word conversation, not only to communicate, but let your manner of life, your character, your attitude, only let your conversation be as becometh the gospel of Christ. What is the gospel? The good news. The gospel of salvation.
that whether I come and see you or else be absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of the gospel. Thank God for the doctrine. Amen. At nakita ko na napakahalaga na magkaroon ng impression. Since in verse 11, ng chapter 2, verse 11, the grace of God that bringeth salvation, ang nakita ko na pagbutihin natin ay ang doctrine of salvation. We must be sound in the doctrine of salvation. Don't you know why? Sapagkat yan ang issue. Papaliwanag ko. So, paano tayo naligtas? Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace are you saved through faith. It is not yourself, it is the gift of God. Not of works, lest any man should boast. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Tayo naligtas. Amen. And not only by His grace, at yan lang pinagtatalunan ngayon, but salamat din sa kahabagan ng Panginoon. Sa Titus chapter 3, verse 5, Titus chapter 3, verse 5. Titus chapter 3, verse 5. Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Bago in-exercise ng Panginoon, I believe yung biyaya niya. Nakita ng Panginoon, pinakita ng Panginoon ang kanyang kahabagan sa atin. Bakit? Sapagkat tayo'y patungong impyerno dahil sa kasalanan. At ayaw ng Diyos na tayo pupunta dyan. Kaya nga hindi pwedeng paghiwalin ang attribute na ito ng Panginoon, the grace, mercy, and love ng ating Panginoon. Pero yan ang pinagtatalunan, hindi na kailangan ng mercy, hindi na kailangan ng love, sapagkat may grace na nung unang panahon pa na pinakita kay Noah. Salamat sa pag-ibig ng Diyos. Amen! At sa kanyang kahabagan. At lalong pinasagana ang kanyang biyaya at tayo'y nangaligtas. Salvation. What was our sins away? The blood of the Lord Jesus Christ. Yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. Paano pinakita ang pag-ibig, biyaya at kahabagan ng Panginoon? Through the blood of the Lord Jesus Christ. In Ephesians in chapter 1 verse 7, Ephesians chapter 1 verse 7. Ephesians chapter 1 in verse 7, Bible said, kasi ito na yung nawawala ngayon sa Bible. Kaya marami mga Bible ngayon, anemic na. Inalis na yung about the blood of the Lord Jesus Christ. In Ephesians chapter 1, in verse 7, the Bible said, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace. Amen. 1 John chapter 1, verse 7, bakit tayo ngayon may pakikisama sa Panginoon at sa isa't isa? Because of the blood of the Lord Jesus Christ. 1 John 1:7. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Amen. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. 1 Corinthians chapter 6, in verse 11. The Bible said, and such were some of you. Binasa ko natin kanina sa Ephesians chapter 2 kung ano tayo. At dito sinasabi sa verse 9 to 10 kung ano tayo noon. Tayo noon will not inherit the kingdom of God because we are deceived. Kaya nga sabi rito, tayo noon ay fornicator, idolaters, adulterers, effeminate, or LGBTQ, nor abuser of themselves with mankind, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners shall inherit the kingdom of God. And such were some of you. Salamat, past tense na ito sa atin. Amen! Pinalipas na ito ng Diyos. And such were some of you. Ito binabalikan lang natin. Pero hindi para gawain, kundi makita natin ang biyaya ng Panginoon. At yung ginawa ng Panginoon sa atin. Ano ang ginawa ng Panginoon sa atin? And such were some of you. But you are washed. Ano naghugas sa atin? Ang dugo ni Kristo. But you are washed. But you are sanctified. The word sanctified ay ibinukod na ng Panginoon, set apart. Amen. But you are sanctified
But you are justified. Sapagkat kayo ay kanya nang nilinis, kayo'y kanya nang sinangtified, at kayo rin ay kanyang inaring ganap. Kaya nga pagkakaari sa atin ng Diyos ay ganap. Justified. Justified as if have no sin. And by the Spirit, justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God. Amen. Ay, paano, pastor? Mahalaga po yan. Now, isang issue pa about salvation. One saved is always saved. How can they sing about blessed assurance kung nawawala ang kaligtasan? At sabi ko nga, the devil is the author of confusion. At ang mga vloggers na ngayon ay mga pastor na, mga theologians na nagtatalo-talo na. Nung araw naman, walang pagtatalo-talong ganyan eh. Pero ngayon, pagalingan ng mga pastor eh. Pastor, hindi nyo kami naunawan. Kayo pinag-aaral ng Hebrew? Kayo pinag-aaral ng Greek? Hindi ko na alam mag-aral ng Hebrew at Greek sapagkat ang nag-translate na ginamit ng Diyos into the King James Bible ay mas nakakaalam pa ng 7 lingwahe. Alam nila ang original tongue na isinalin sa English. Bakit ako mag-aaral pa? Ang pag-aralan ko yung sinasabi na rito. Kaya marunong mga tao ngayon eh. Marunong na. At sabi ng Bible, professing themselves to be wise, they become fools. Ever learning, and 1 Timothy chapter 3, verse 7, ever learning, but never able to come to the knowledge of the truth. Alam nyo, humingi lang tayo ng wisdom sa Panginoon, maunawaan mo ito. Hindi ko sinasabing, hindi ka pakinabangan ang tinatawag na higher theology or something na a deeper theology. Alam nyo, ito ang theology. Amen? One saved, always saved forever. At yan ngayon ang pinagtatalunan ngayon. I believe for the security of the believers. Yung salita lamang eternal life. For the wages is death, but the gift of God is eternal life. Yung salita lamang eternal, walang hangganan. Anong issue? Paano pag nagkasala ka? At ngayon pupunta ka na para sa langit. Pwede ka nang gumawa ng mga kasalanan. Tiyak mo na pala ang langit. Hindi yan ang itinuturo ng Bible. Teaching us that, denying ungodliness, to live soberly, righteously, and godly in this present world. Nagagawa nyo naman, pastoran. Nagagawa nyo naman yan. Nagagawa ba yan ng mga member nyo? Para nga, ma-encourage silang, huwag nang balikan yan. Thank God that every Sunday, morning and afternoon, bumalik ka lang sa church. You have the pastor, the teachers, that teaching you to observe all things whatsoever God has commanded us. Upang huwag nang balikan ang mga bagay na yun. Ay, paano nga, pupunta lang sa langit, di pwede nang magawa ng kasalanan. Hindi mo alam ang Bible, pero pinagkakatalo mo yan. Romans chapter 6. Romans chapter 6. Romans chapter 6 and verse 1. What shall we say then? Shall we continue in sin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan that grace may abound? God forbid. Hindi ipapahintulot ng Diyos. Bakit papaluin ka niya? Amen. God forbid, how shall we that are dead to sin live any longer therein? Amen? Kaya nga, know the significance of hindi ka lang naligtas, kundi yung significance of baptism. Kasi maraming nag-profess, ligtas na, and then tinuruan natin ang baptism, pero after na baptize, ay parang Alka-Seltzer. Nung ilibog sa tubig, ang marami ay mga morning glory. Yung mga morning Christian lang. Yung parang morning glory na bulaklak. Pagka umaga lang ay hating gabi at umaga ay mabango. Pero pag tanghali na ay iba lang amoy. Yung morning glory na bulaklak. Kaya nga salamat sa Panginoon. We have a church
pastor and teachers, the gift to the church. Amen. Upang tayo hindi na tayo children tossed to and fro with every wind of doctrine. In Ephesians chapter 4. Hindi na tayo tatakay-tangay ng iba't ibang katuruan. Lagi ko sinasabi sa church namin, please, let me pastor you at lumago kayo sa pulpito natin ito. Huwag kayong lumago sa social media. Yung pag ganyan mo ay mayroong, kilala mo, pastor, kilala ko ito, at papakinggan mo. Kung ang kanyang ibinablog, kung ang kanyang tinuturo, ay hindi na galing sa katuruan ng pastor ninyo, ng pastor namin, na sa katuruan ko, huwag nyo nang i-attempt. Makukumpuse kayo. Lumago po kayo sa pulpito ng inyong pastor. Amen. Huwag sa social media. Sapagkat sabi ko nga, yan ang the vessel of the devil, the prince of the power of the air. So the security of the believers. John chapter 10, verse 28-29, my sheep hear my voice and they follow me. At verse 29, my father, inilagay sa kamay niya at inilagay sa kamay ng anak. Sino makakakuha sa atin? Amen? Tukunan natin, John chapter 10. John chapter 10. The Bible said in verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hands. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my hands. Amen. Salamat, hindi tayo ang may hawak sa kamay ng Diyos. Hawak ka ng kamay ng Diyos. That's why in Psalm 37, though we fall, we shall not be utterly cast down for the hands of the Lord. Tayo na anak. Amen. So, the security. Jude 24, maraming nagtuturo sa atin ng assurance and security of the believers. But in Jude 24, are you still with me? Jude 24, the Bible said, now unto him that is able to keep you from falling and to present you faultless before the presence of his glory with exceeding joy. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. That's why nung tanggapin natin ang Panginoon, in John chapter 1 verse 12, nung isinir siya, tinanggap natin ng Panginoon, anong sabi ng Bible? Ano sabi ng John 1:12? To them as many receive Him, God gave them power. Ang power na ito hindi galing sa nagbaptize. Ang power na ito hindi galing sa pastor. Ang power na ito nung tanggapin natin ang ating Panginoon ay galing sa Kanya. Why? Sapagkat wala po makakapangyayari sa kamay ng ating Panginoon. To them He gave me power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Thank God, God forbid na bumalik tayo sa kasalanan. Ay, paano nga pag nagkasala? Kaya nga sabi ko, napaka-grand church, makinig ng salita ng Diyos. Sapagkat sa John 15 and verse 3, ngayon, na ipinapangaral sa inyo salita ng Diyos, malilinis na kayo dahil sa salita ng Diyos. Alin ang nalilinis? Masama mong isip. Masama mong nagawa, masama mong nasalita, nakapunta ka sa church, tinamaan ka sa masama mong kaisipan, tinamaan ka sa masamang iniisip, sa masamang nagawa, narinig mo salita ng Diyos. That's why I come to the altar of God. Lord, forgive me. Nag-aantay lang naman ng Panginoon eh. Ano sabi sa 1 John chapter 1 verse 8? Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili. At wala sa atin ang katotohanan. Pero napakabait ng Diyos. Ano sabi sa verse 9? 1 John 1:9. Pag napagtanto mo na kailangan mo ang i-correct, kailangan mo ang rebuke, kailangan natin ang correction, kailangan natin ang tamang doktrina, at naituro sa atin. Then in 1 John in chapter 1 verse 9, at hindi natin nagagawa, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen? Paano ba sa kasala? 1 John 1:9. Acknowledge and come to the altar. Come to the Lord. He is just to forgive us of our sins. Nung tayo ngang makasalanan pa, children of disobedience, children of wrath,
Humingi tayo ng tawad. Sa pananampalataya, tinanggap natin yung ginawa sa krus ng Kalbaryo. At sabi ng Bible, binigyan tayo ng buhay na walang a gift of eternal life. Ay ngayon pa kayang anak tayo ng Diyos. Sino magulang nagmamahal sa anak na nakakasala ang matitiis ang anak? May kasabihan nga na ang mga anak nakakatiis sa magulang pero walang magulang nakakatiis sa anak. Alam yan ng mga magulang na tigulang na. Alam yan. Habang namamayagpag ang isang kabataan, ang isang anak, hindi kailangan ng payo ng magulang. Marunong pa kayo sa akin. Alam niyo, mas marunong ang Diyos. Alam niya kung paano ka babalik. Sa salamat sa Panginoon. One of the cherished doctrine is salvation, assurance of salvation, and then one of the nagdibigay ng confusion at na social media. Totoo bang Diyos si Kristo? Tao lang siya. Buti pa si Manalo. Anghel. Di ba? Yan ang kon ngayon sa ano? At lahat ng ating sinasabi na si Kristo ay Diyos, inaano rin nila eh. May mga tinuturo sila na makukumpiyos talaga ang tao. That's why the doctrine of Christ deity. Amen? The doctrine of God. We believe in Trinity. Amen? But they are not, we believe in Trinity, not in oneness. Ang Ama ay si Kristo na, si Kristo ay ang Ama, at ang Ama at ang Panginoon Kristo ay Banal na Espiritu. We believe about the Father, the Son, and the Holy Spirit. God. Pero dito tayo sa deity ni Kristo. Praise God. In Titus chapter 2 verse 10. Titus chapter 2. In verse 10. Balik tayo sa ating text. Titus chapter 2 in verse 10. Not purloining but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior, in all things. Verse 13, looking for that blessed hope in the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen. Our God and Savior, Jesus Christ. In chapter 3, verse 4, but after that, the kindness and love of God, our Savior, toward men appeared. And sabi sa verse 6, which He shed on us abundantly through Jesus Christ, our Savior. That great God and Jesus Christ is the one that will appear on that blessed hope. Amen. That's why we believe that the Lord Jesus Christ is God. In John chapter 8, John in chapter 8, John chapter 8, the Bible said in John chapter 8, in verse 57, 56, your father, the Lord Jesus Christ, kausap ang mga Pariseo, mga Scriba, religious leaders, your father Abraham rejoiced to see my day, and he saw it and was glad. Then said the Jews unto him, thou art not yet 50 years old, and thou hast seen Abraham? Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Then took they up a stone to cast at him, but Jesus hid himself and went out of the temple, going through the midst of them, and so passed by. Bakit? Nung marinig na I am, ito yung pinakilala ni Moses in Exodus chapter 3. Anong sasabihin ko kay Paraon kung sino ka? Tell to Paraon, I am what I am. That's why dumampot ng bato. Bakit? Ang kaso ay blasphemy. At ang penalty ay batuhin hanggang mamatay. Pero hindi doon mamamatay ang ating Panginoon. Amen! Nakatakot ang mamatay sa krus ng Kalbaryo. That's why every time the Lord Jesus Christ says, I am the great shepherd, I am the living water, I am the bread of life, nangingilabot ang mga Hudyo. Ang mga Pariseo, bakit? Ang may pangalan lamang na I am ay ang ating Panginoon. The great I am. So, huwag tayong malito. Amen? Because the great God, na sabi sa John chapter 1 verse 1, is the Word, and the Word was God, and the Word was God. Ang verse 1 na yun, in John chapter 1, sabi sa verse 14, at siya'y nagkatawang tao. 1 Timothy chapter 3 verse 16, 1
1 Timothy chapter 3, verse 16. 1 Timothy chapter 3. Without controversy. Pero ito controversy sa hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. 1 Timothy chapter 1 and verse 16. O 3:16. 1 Timothy. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang Diyos ay nagmanifest sa katawan. Amen? Sa ibang version ng Bible, He manifest in the flesh. Kaya sinong He? Yung nagkatawang tao. Pero sa ating Bible, ang Diyos ang nagkatawang tao. Sino yung Diyos na yun? Ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So diyan tayo tumibay. Hindi na kailangan ng deeper and higher. Kung kilala mo lang si Kristo. Kaya nga, si Paul, ang kanyang goal in Philippians chapter 3 verse 10, that I might know Him. Amen. To have fellowship in His sufferings, in His resurrection, that I might know Him. Kilalanin mong mabuti ang tagapagligtas. Amen. And then not only be sound in doctrine, be sound in the faith, our Baptist faith. Amen. In Titus chapter 2 verse 2. Let's go there. Quick, in Titus chapter 2 verse 2. Titus in chapter 2 verse 2. The Bible said, that the aged men be sober, great, temperate, sound in faith, in charity, and patient. You know, folks, habang tumatanda tayong Kristiyano, let us be an example of this new generation. Amen? Sa atin tumitingin sila. Anong pananampalataya? Kasi yan lamang ating may pamamana sa ating mga anak sa susunod na generation. That's why let it be sound in the faith. Ibig sabihin, let your faith make an impression kahit saan ka magpunta. Iba ang pananampalataya ng Baptist na ito. Amen. Kaya nga lagi sinasabi doon sa mga mag-a-apply, mga graduate, Pastor, pag-pray nyo, nag-a-apply ako. Pagpasa mo ng iyong resume at titingnan yan, religion mo pala, Baptist. Opo. Anong pagkakaiba ng Baptist? Ako, Katoliko. Anong pagkakaiba ng Baptist? Ang isang Baptist, pag tinanong mo ganyan, anong pagkakaiba? Hindi niya palalampasin. Ang laki po ng pagkakaiba. Sabi niyo, Katoliko po kayo. Ang laki pagkakaiba. Ang pagkakaiba, ay kung dumating sa atin ang kamatayan, tiyak niyo na po ba ang langit? Tiyak niyo na po ang langit? Wala naman makakatiyak niyan eh. Yan po ang malaking pagkakaiba. Sige na po, ibalik niyo sa akin ang tanong. Ibalik niyo po sa akin ang tanong. Kaya nga dapat, ang isang Kristiyano talaga, hindi lamang Kristiyano, may dalang Bible kahit yung, lalo't mag-a-apply ka. Yung Bible lang, kahit maliit, bakit Bible? Ito po. Hindi niya alam, sinisiran mo na eh. Amen! Alam ba kakaiba? Natitiyak po't pwede matiyak ang patungo sa langit. Bakit tagalangit ang bumaba? Amen! Siya ang nagpakilala. I am the way, the truth, and the life. No man cometh to the Father by me. Hindi namin tatagal dito, but be sound in the faith. Amen! Be sound in the faith. A Bible-believing Baptist faith. Let it be sound. Let it be reverberate or echo the truth we have heard and learned through this pulpit and through your pulpit and through your pastor and teachers. The number 3, be sound in speech. Titus, balikan natin ang Titus in chapter 2 verse 8. Titus chapter 2 verse 8. Sound speech that cannot be condemned, that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say to you. Colossians chapter 4 and verse 6. Colossians chapter 4. In verse 6, let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. Amen? Ibig sabihin po nito ay dapat ang Kristiyano talaga, pag nagsasalita, reliable. Amen! Hindi compromiser. Dapat reliable ang Kristiyano. Ang Panginoon mismo nagsabi in Matthew, in chapter 5, verse 37. Matthew chapter 5. And I'm going to close Matthew chapter 5 and verse 37. The Bible said, but let your communication be yea, nay, for whosoever is more than this cometh of evil. Makita nila
Kung yan ay totoo, ay maging totoo. Kung hindi, ay hindi. Amen. Hindi alanganin. Sapagkat ang exaggeration sa pagsasalita, totoo man o hindi, ang exaggeration, pinanggagalingan ng evil, sabi ng ating Panginoon. Kaya kung may makikitang katotohanan talaga, hindi lang sa buhay natin, kundi maging sa sinasabi natin. Amen? Tinan niyo yung mga lalamig na, dadalawin mo. Sige ho, sa linggo, makikita niyo na ako dyan. Nakakahiya na ho kasi kay pastor eh. Alam niyo, hindi tayo mahihiya kay pastor, mahihiya tayo sa Diyos. Let us be reliable. Pag nagsalita tayo, tutuhanin natin. Ang dami ng scammer ngayon. Ay sana walang Kristiyano matawag na scammer. Na-scam ako. Nung member dyan sa CBBC Kalawang, pastor, member niyo yun eh. Pastor, ipapapangrangay ko na yun. Tatanggihan ko ba yun? Tayo po tumila. Let's all stand up, please. Let's all stand up, please. Ama namin Diyos, salamat po sa iyong mga salita. I preach to them, thy word po, Panginoon. Holy Spirit of God, kayo po malayang gumat kumilos sa magitan ng mensahe.